po natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon ngayong hapon. At ideklara po natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaharian, ang kanyang kadakilaan sa ating kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat dahil kami po ay naririto ngayong hapon, Panginoon, dahil sa iyong awat habag. Panginoon, iba-iba man po ang aming sitwasyon, iba-iba man po ang aming mga pinagdaraanan, iba-iba man po ang mga gumugulo sa aming isipan, Panginoon, pero ngayong hapon may pare-pareho kaming Diyos na pinananampalatayanan, Panginoon. Lord, we put our faith in you, we put our trust in you, we put our everything in you, Panginoon. Kaya ngayong hapon, tagapin mo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, Panginoon, na nararapat lamang sa inyo, Panginoon. Lord, ngayong hapon, punuin mo ang puso namin, hindi ng pagdududa, kundi ng pagsamba. Punuin mo ang puso namin ng hindi pagtatanong, kundi panalangin, Panginoon. Panalangin, Panginoon, na ang mga dinadalangin namin sa iyo ay tutuginin mo sa iyong kamamaraanan at sa iyong tamang panahon, Panginoon. Lord, hayaan mo ngayong hapon, ialay namin ang buong isip, ang buong puso, ang buong kami, Panginoon, sa iyo, sa iyong harapan, Lord. And Lord, as we listen to your word this afternoon, as we study your word this afternoon, let your word transform us, let your word empower us, let your word encourage us, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang salita mo ay hindi lang po manatili sa aming mga puso, kundi ang salita mo ay patuloy, Lord, na magbago sa amin, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong maghapong ito. Hayaan mo na ikaw ang lamang ang patuloy na mataas, maluwalhati at madakila, at ang patuloy mong pagkilos ang siyang maranasan, ang mayaman mong presensya, ang siyang maranasan ngayong hapong ito sa aming lugar, maging sa mga kasama namin na sa online stream ng service na ito, Panginoon. Lord, we thank you, we praise you, we glorify you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa at pwede po bang ngitian nyo lamang po ang inyong mga nasa paligid at sabihin nyo na I am blessed to see you here. Yan, praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome to JLU Belt. Meron po ba sa kauna-unang pagkakataon ay nakadalo sa gawain ng JLU Belt? Meron po ba? Yan, mukhang meron naman, hindi nahihiya lang magtaas. At meron rin tayong mga bisita from other JL chapters. So welcome sa ating U-Belt chapter dito sa JL. Jesus is Lord Church. Wala po tayong ibang tinataas dito kundi si Jesus. Si Jesus ang ating ang tagapagligtas. So ang JIL, Jesus is Lord Church U-Belt chapter is one of the many churches and chapters na ginaganap every Sunday ng Jesus is Lord Church worldwide. So dito sa JIL, ito po ay isang Bible-based Christ-centered Christian church. So wala tayong pinag-uusapan dito na kung ano-ano, kundi lahat ng pinag-uusapan, tinuturo dito ay nakabase lamang sa salita ng Panginoon dito sa Biblia. So dito lang natin lahat kinukuha ang ating mga pinag-uusapan. Dito rin sa JLU Belt chapter, meron rin tayong mga tinatawag na small groups na pwede niyong pagsalihan. So kunyari kayo ay matagal lang uma-attend at matagal na kayong dumadalo sa JLU Belt at hindi kayo masyado nakakapag-involve pa at gusto nyo ngayong taon, isa sa mga goal nyo ngayong taon ay makapag-involve din sa church o maging mas lumalim pa sa pagkakilala ng Panginoon, pwede kayong sumali sa ating mga small groups o tinatawag na life group. At yung life group na yan, iba-iba po yan, nakadepende po yan sa inyong edad. So talaga makaka-relate kayo kung saan kayo pwedeng makasali. So meron tayo from children, so yung mga bata, mga KKB, mga young people. Meron rin tayo mga professional young adult. At meron rin tayo sa ating mga young couple and meron rin sa ating mga mommies and daddies. So ayan po ang iba't ibang life group network na pwede nyong pagsalihan dito sa JLU Belt chapter. So yun yung, ito ang JLU Belt chapter. So welcome sa bawat isa at magandang hapon. Ngayon po ay darako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayong January, talagang madalas ang pinag-uusapan natin dito ay kung paano ba magsimula ng taon. At kung mapapansin nyo, di ba, para ang bilis po ng panahon. Akalain mo, naka third week na tayo, agad, January.
Sabi pa nga nung iba, what a year. Pero nakaka-January pa lang tayo, di ba? So, ang bilis ng panahon. Third week na tayo ngayon, third Sunday na ng January. Halos matatapos na yung unang buwan ng taong ito. Matatapos na yung January. Kami nga po sa office, talagang isa sa mga busy months namin sa office ay January. Nagbibiruan kami na, naka-third week na pala tayo, parang 3 minutes lang yung dumaan sa sobrang bilis ng panahon, di ba? Sa dami ng mga deadlines, pag January, ako po kasi ay nasa field ng accounting. So bukod sa April, January, isa sa pinaka-busy naming buwan kasi maraming mga regulatory deadlines at mga financial closing na kailangang gawin, di ba? Kaya nga, hindi pa kami makapag-move on kasi kino-close pa namin 2023 na libro. Tapos magko-close na ulit ng buong buwan ng January 2024. So di ba parang ang bilis? Tapos minsan iba sa atin, di ba? Hindi pa tayo sanay mag-change ng date. 2023 pa rin yung nilalagay natin dun sa mga date natin instead na 2024. So medyo hindi pa tayo maka-move on sa 2023. Tapos bigla ngayon, matatapos na yung isang buwan ng bagong taon na to, di ba? Pero ganun pa man, ika nga nila, we still have few days left to start the year right. Parang sinasabi kasi, di ba, pag January, ayan yung panahon na talagang iaayos mo ang buhay mo, meron kang mga sineset na goals at objective this year. Pag January, diyan madalas ang topic na pinag-uusapan natin, how to start the year right, di ba? Paano magsimula ng tama ngayong taon? So, ayun yung madalas na pinag-uusapan ng January. At ngayong January, kahit naka-third week na tayo, meron pa tayong halos isang linggo, more than a week, para pag-isipan paano ba natin sisimulan ang taong ito, di ba? Kaya for today's sharing, I pray to the Lord, ano bang gusto mong ibahagi ko sa mga kapatiran dito sa JLU Belt? Ano bang gusto mong i-share ko sa mga kapatid namin sa JLU Belt? Ano bang mensahe ang pwede naming magamit o madala? Hindi lang po sa pagsisimula ng taong ito, kundi sa pagtahak ng bawat araw ng bagong taong ito. Hindi lang sa simula, kundi madala namin hanggang sa dulo. So ano ba yung nag-pray ako sa Panginoon, ano ba yung gusto niyang ibahagi ngayong hapon? And I was led by the Lord to share about one common and usual topic pag January. Ano po yun? Ano po yung common and usual topic pag January? Faith. Faith. Pananampalataya. Yes po, faith. Ang nilid sa akin ng Panginoon na ibahagi ngayong hapon. I was led by the Lord to share about faith. Diba? Pero yung faith po, kung isipin po natin, magandang pag-usapan yan sa tuwing nagsisimula ang bagong taon. Di ba po, para maganda yan for a fresh start, for a brand new start, for starting right, maganda yan pag-usapan. Pero sa totoo lang, hindi lang siya dapat sa simula inaaral, hindi lang siya sa simula nire-remind, hindi lang siya sa simula natin ginagawa. Kundi dapat consistently all throughout the year, all throughout our daily living, all throughout our Christian life and journey. Dapat po buhay ang faith na yan, yung topic ng faith na yan, sa atin buhay at totoo siya sa atin. Kumbaga, part na siya ng buhay Kristiyano natin, yung pananampalataya na yan. Maganda lang po na sa simula ng taon, ma-assess natin at pa-check natin, ano ba yung lagay ng pananampalataya ko? Ano ba yung status ng faith ko ngayong bagong taon, ngayong pagsisimula ng taon? Ano ba ang faith goal ko? Faith goal, walang S. Iba yung faith goals. Kasi yung faith goals ay yung na-mention ni Brother Luigi nung start of the first Sunday. Di ba yung faith goals ay yung mga goal setting natin. Pero itong na-mention ko, faith goal, walang S, parang faith goal mo. Anong faith ang goal mo ngayong taon? Anong klaseng faith ang goal mo ngayong taon? Di ba? Tanungin mo ngayon katabi mo, anong faith goal mo this year? Anong klaseng faith ang goal mo? Siyempre, ang sagot dyan, ang sagot nating lahat, I want great faith this 2024. We all want great faith this 2024. So yan po yung gusto kong ibahagi sa atin ngayong hapon about faith, about pananampalataya. At para po mapag-aralan ang patungkol dito sa topic po na ito, about pananampalataya, about faith, ano po yung, ito po yung gusto natin pag-aralan. Para po mapag-aralan natin siya, I want us to look at two stories of faith in the Bible. Dalawang kwento
patungkol sa pananampalataya. Dalawang story na umiikot lamang sa pananampalataya. At dito lang po tayo iikot yung discussion natin ngayong hapon. 2 stories of faith, may pagkakahalintulad at may pagkakahalintulad sa sitwasyon at may pagkakaiba sa naging aksyon. So ito yung 2 stories of faith. At itong 2 stories of faith na to are both found in Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. So ayan po kung meron po kayong mga Bible, pwede po natin yung buksan sa Matthew chapter 8. So diyan po iikot yung ating pag-uusapan ngayong hapon. At yung first story po na gusto kong, di ba dalawang story to? So yung first story ay makikita natin sa Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Matthew 8, 5 to 13. At ang title po niyan, pag tinignan po natin sa ating mga Bible, Matthew chapter 8, 5:13, the faith of the centurion. Yan, baka yung iba sa inyo ay familiar na sa verse na to, sa story na to. Matthew chapter 8, verse 5 to 13. So basahin po natin, the faith of the centurion. So basahin po natin sa English version. Yan. Chapter 8, 5 to 13, flash na lang po yung para po sa mga ibang walang reference. So verse 5. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed, and said to those following him, truly, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. So yun yung first story natin. Tingnan na po naman natin sa Tagalog para mas manamnam natin. Sabi sa Tagalog, nang pumasok na si Jesus sa Capernaum, may lumapit sa kanya na isang kapitan. So yung centurion po, isang Roman soldier po yan, isang kapitan na namamanhik sa kanya. Sinabi ng kapitan, Panginoon, ang aking lingkod ay nakaratay. So yung may sakit is yung servant niya, yung lingkod niya. Nakaratay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ay paparoon at pagagalingin siya. Ngunit sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa aking bahay. Ngunit magsalita ka lamang at mapapagaling mo na ang aking alagad, ang aking lingkod. Ito ay sapagkat ako rin naman ay isang taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupang mga kawal. Sinasabi ko sa isang tao, pumaroon ka at pumaparoon siya. Sinasabi ko naman sa iba, halika at lumalapit siya. Sa aking alipin naman ay sinasabi ko, gawin mo ito at kanya itong ginagawa. Namangha si Jesus nang marinig niya ito. Sinabi niya sa mga sumusunod sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa mga taga-Israel ay hindi ko nasumpungan ang ganitong kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo na marami ang manggagaling sa silangan at kanluran at kakain kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa paghari ng langit, ngunit ang mga anak ng paghahari ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagnanangis at paggangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa kapitan, lumakad ka na. Mangyayari ang ayon sa pananampalataya mo at ang kanyang lingkod ay gumaling sa oras ding iyon. So this is our first story. So here we can see that there is a centurion, a Roman soldier, asking for Jesus' help. Humingi siya ng tulong kay Jesus na pagalingin ng kanyang alagad na may karamdaman. At makikita po natin dito na namangha si Jesus sa pananampalataya ng centuryong ito.
at pinagaling ni Jesus ang kanyang alagad sa oras ding yon. So that's our first story. Yung second story naman, same chapter, babala po tayo ng onte, Matthew chapter 8, verses 23 to 27. Ang title naman po ng story na to is Jesus Calms the Storm. Jesus calms the storm. Verse 23, then he got into the boat and his disciples followed him. So talking about Jesus, si Jesus daw ay pumunta sa bangka kasama ang kanyang mga disipulo. Suddenly, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. So dito naman sa story na to, about kasama naman ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Basahin rin po natin sa Tagalog, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Pagkasakay niya sa isang bangka, pagkasakay daw ni Jesus sa isang bangka, sumunod sa kanyang mga alagad. Narito, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa lawa. Ang bangka ay natatabunan ng malalakas na alon. Ngunit si Jesus ay natutulog. Natutulog daw si Jesus. Lumapit sa kanyang mga alagad at ginising siya. Sinabi nila, Panginoon, iligtas mo kami, napapahamak kami. Sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? O kayong maliliit ang pananampalataya. Nang magkagayon, bumangon siya, si Jesus bumangon daw, at sinaway ang mga hangin at ang mga alon. At nagkaroon ng isang malaking katahimikan. Ngunit ang mga lalaki ay namangha at nagsabi, anong uri ng tao ito? Na maging ang mga hangin at dagat ay tumatalima sa kanya, sumusunod sa kanya. So dito naman sa story na to, alam ko familiar din tayo sa story na to, makikita natin ang mga disipulo ni Jesus, ang character dito. Nasa bangka sila, nasa gitna sila ng isang lawa na may biglang dumating na bagyo. At natakot sila sa bagyo, kaya lumapit sila kay Jesus para humingi ng saklolo. Pero mukhang napagalitan pa sila ni Jesus, nirebuke sila ni Jesus. At nasabing, kayong mga maliliit na pananampalataya, bakit kayo natatakot? You of little faith, why are you so afraid? Ayun ang sinabi ni Jesus nung ginising siya ng mga disipulo. Gayunpaman, pinatahimik pa din ni Jesus ang bagyo at ang mga disipulo ay namangha sa kanyang ginawa. Diba? So ayan po yung dalawang kwento ng pananampalataya na nais ko po pagkumparahin natin ngayong hapon. Siguro po, base sa ating pagbabasa at pag-iintindi ng story, makikita po natin yung pagkakahalintulad at pagkakaiba ng dalawang kwento. Ano po? Ang isa ay may malaking pananampalataya at ang isa ay may nanliliit na pananampalataya. Kaya ang tanong po siguro sa atin, sa ating mga sarili, ang pwede po nating tanungin at sagutin sa ating mga sarili, ngayong pagpasok ng bagong taon, anong klaseng pananampalataya ang meron ako at dadalhin ko sa taong ito? Ikaw ba ay may malaking pananampalataya, gaya ng unang kwento, o medyo sinusubok ang iyong pananampalataya, gaya ng ikalawang kwento? Yan po yung titingnan po natin habang inaaral natin ang dalawang kwento nito ngayong hapon. At tatlong bagay lang po yung gusto kong tingnan sa stories po na to. Tingnan po natin para po makita natin ano pa yung sinasabi ng Biblia, salita ng Panginoon sa atin ngayong hapon. At kukuha po tayo ng mga pwede po nating magamit sa ating buhay. 3 things we want to look at in these stories. First one is let's look at the situation. Tingnan po natin ang sitwasyon. Let's look at the reaction. And lastly, let's look at the resolution. So first one, let's look at the situation. Tingnan po natin yung sitwasyon dun sa dalawang story. Ang una po siguro mapapansin po natin sa story na to, ang mapapansin po natin pagkakatulad nila sa dalawang kwento na to ay pareho po silang mayroong problema. Tama po, parehong mayroong pagsubok na kinakaharap. Sa story 1, ano po yung sitwasyon niya, ano po yung problema, ano po yung pagsubok? Di ba po may sakit yung alagad ng senturyon? O yung lingkod niya may sakit. Sabi doon, may sakit po ang aking alagad. Jesus, nakaratay siya sa bahay at lubhang nahihirapan. My servant lies at home, paralyzed and suffering terribly. At itong story po na to, itong eksena po na ito ay nangyari sa isang daanan sa road to Capernaum. Nang pumasok si Jesus sa Capernaum, nangyari sa isang daanan. Sa story 2 naman po, yung story 1, sabi natin story 1 is the centurion.
Story 2 is a story at the boat. So story 2 naman, ang kinakaharap naman nila ng mga disipulo ay literal na bagyo at alon sa gitna ng lawa. Natatakot sila na malunod kasi halos lumulubog na yung bangka nila sa lakas ng bagyo, di ba? Natatakot sila na papahamak at malunod. Sabi doon sa verse, suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. Nagkaroon doon ng isang malakas na bagyo sa lawa at ang bangka nila ay halos natatabunan na. At ang story 2 na po na to ay nangyari sa gitna ng lawa. They were on the boat with Jesus. Sabi sa ibang version, sa Sea of Galilee daw ito nangyari. Sa isang lake, Sea of Galilee ang tawag. So parehong may pagsubok. Yung una, karamdaman, yung ikalawa, kapahamakan. Diba? Nangyari ang una sa daanan, road to Capernaum. Ang pangalawa ay nangyari sa lawa, Sea of Galilee. At ano po ang pwede natin makuha dito? Ano pong katotohanan ay pinapakita nitong situation na to? That problems and trials may happen anytime and anywhere we are. Pwede po ang pagsubok at problema gaya ng karamdaman sa story 1 at kapahamakan sa story 2 ay mangyari sa atin kahit saan, kahit kailan. The things that are unexpected, catastrophic, disabling, and even life-threatening may take place in the metaphorical road of life, parang sa story 1 nangyari sa road to Capernaum. Or it may happen in the metaphorical sea of life, parang yung pangalawang story na nangyari naman sa Sea of Galilee. And these trials and testings in life are as unpredictable as the weather, and they're not of our own choosing. Mga pagsubok na hindi po natin inaasahan at ginusto, pero maaari at siguradong mararanasan natin sa ating buhay. Tama po? At bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo dapat nagugulat na sa mga bagay na ito dahil alam natin na darating at mararanasan natin ang iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay habang po tayo ay nandirito pa sa mundo. Diba? Sabi sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Sabi doon sa Tagalog, sabi ko sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa, si Jesus ang nagsasalita nito, kausap niya ang mga disipulo, sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. So dito sa verse na ito, kausap ni Jesus ang mga disipulo at binibigyan sila ng babala. Nakakaharapin nila ang iba't ibang uri ng pagsubok na magdadala sa kanila ng kapighatian. Pero ang maganda po dito, inihahanda na sila ni Jesus. Kaya nga sinasabihan na sila Inihahanda na sila ni Jesus. Sinasabihan sila upang sila ay magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Upang sila ay maging handa. Kaya sabi doon, di ba, I have told you these things so that in me you may have peace. So binibigyan na sila ng babala. Sinasabi ko sa inyo ito upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa akin. Kumbaga, na heads up na sila ni Jesus. Na heads up na tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nalaman na natin ang katotohanan na may mga pagsubok tayong kakaharapin sa buhay. Tama? Hindi na tayo magugulat dahil informed ka na. Na-informed ka na para maging ready ka. So kung sakaling ikaw ay subukin, hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi po ako na-inform. Hindi, inform ka. Nandyan sa salita ng Panginoon na tayo ay kakaharap ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dahil dyan nakasulat. Sabi din sa James 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Trials of many kinds. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Iba't ibang uri ng pagsubok. It says there, when you encounter various trials of many kinds. Ang Greek word po is poikilos. Ibig sabihin, many-colored, multiple kinds of trouble. Ibig sabihin, it emphasizes not just the number of trials, but even diversity. Not just the quantity, but diversity of trials. It can come in all kinds of ways. It can come in relationships, in monetary things, in physical things. There are all different kinds of trials and troubles. We may experience these trials in different aspects of our lives. Diba? Yung iba sa atin, maaring subukin sa sakit, karamdaman, subukin sa kabuhayan, subukin sa usaping pamilya, subukin sa pera, at iba't iba pang mga bagay. At isa pa pong magandang illustration ng storms and trials in life
ay makikita po natin doon sa Matthew chapter 7, yung story ng wise and the foolish builder. Di ba po dyan sa story na yan, sa wise and the foolish builder, may dalawa daw pong builder. Nagtayo ng parehas. Nagtayo po sila ng parehong bahay. Pero yung isa po nagtayo sa batuhan at yung isa po ay nagtayo sa buhanginan. So dalawang builder. Tapos, so nagtayo sila ng bahay. Tapos yung bahay nila, sinubok parehas. Parehas sinubok ng bagyo. At paano po sinubok? Sabi sa Matthew 7:25, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Sa Tagalog, bumuhos ang ulan at bumaha. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. So may ulan, may baha, may hangin. Lahat ng delubyo ay dumating. Diba? So, sa ulan, nasan po ba ang ulan? Nasa taas. Nasan po ang baha? Nasa ibaba. Nasan po ang hangin? Nasa magkabilang gilid. So this tells us that testings come from all directions. The testings may come in all directions. Sa lahat ng direksyon, walang pinipili. Ibig sabihin, sa bawat sulok, pwedeng masubok. Diba? So ganun din po sa buhay natin. Maaari tayong masubok sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Lalo at nandito pa po tayo sa mundong hito. Diba? At ang mahirap minsan parang sabay-sabay sila kung dumating. Tama, parang yun dun sa story. Merong bagyo, merong ulan, may baha, may hangin. Bawat sulok na halos dumating yung pagsubok. Diba? Meron sa taas, meron sa baba, sa magkabilang gilid, may pagsubok. So talaga makikita natin that the house was really beaten. Parang binugbog sa dami ng pagsubok yung story na yun, di ba, nung dumating. At minsan parang ganun din po tayo. Sa dami ng pagsubok, parang binugbog na tayo sa mga kabi-kabi lang dumarating sa atin. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang bugbog sarado? Di naman, di ba? Fresh na fresh, di ba? Mukhang bugbog sarado ba sa pagsubok? Hindi, no? Mukhang Pacquiao kasi bumubugbog sa pagsubok, di ba? Hindi tayo bugbog sarado, tayo ang bumubugbog sa pagsubok, di ba? Doon tayo sa bumubugbog ng pagsubok at hindi yung binubugbog ng pagsubok. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So sa mga verses po na ito na nabasa natin, makikita natin that trials really exist and will continue to exist as long as we are here on earth. They will be constant. Nandiyan na sila. Wala na tayong magagawa para pigilan sila sa pagdating, di ba? Hindi tayo makakapili ng klase ng pagsubok na darating sa atin. Hindi tayo pwedeng maging choosy. Kung choosy ka sa mga bagay-bagay sa paligid mo, sa pagdating sa pagsubok, hindi tayo makakapili kung anong klaseng pagsubok ang darating sa atin. Di ba? Kaya ang pinakamainam na gawin ay ihanda ang ating sarili. Diba? Na-inform na tayo na mayroong mga pagsubok. Ngayon, ihanda natin ang ating sarili. Ihanda ang ating mga sandata, ang ating mga pananggalang, ang ating pananampalataya. Yun yung pwede natin gawin. Ihanda natin ang ating pananampalataya. Siguraduhin natin na nasa maayos itong kondisyon na ito po ay malalim, matibay, malakas, at matatag. Amen? Dahil ang pagsubok na yan, yung mga pagsubok na yan, ang isa sa mga goal nila ay subukin ang iyong pananampalataya. Para magkaalamanan kung ito ba ay malakas o mahina. Kung ito ba ay totoo o hindi. Darating ang mga pagsubok na yan to reveal the status of your faith. Para magkaalamanan if you have great faith like the centurion or if you have little faith like the disciples in the story. Diba? So para magkaalamanan. Kaya ito naman ang titingnan natin ngayon sa second point ng ating story. Let's look at the reaction. Diba? Let's look at the reaction. So dito sa pangalawa, sa reaction, titingnan na naman natin ano ba yung mga naging reaction ng mga characters in the situation they were in. So let's look at the centurion versus the disciples. Let's look at the characters in the story and how they reacted on the situation they were in. Diba? And one similarity we can see in the stories is that the characters, yung dalawang characters, yung centurion at yung disciples, both characters knew Jesus. Kilala ng mga characters sa story na to si Jesus. Tama po ba? Sa story 2, yung the story at the boat. Sa story 2, obviously kilala nila si Jesus kasi sila ay mga disipulo, di ba? Kilala nila si Jesus dahil sila ay mga disipulo. Sila ay mga tagasunod niya. Kasama sila ni Jesus
sa mga lakad nito sa iba't ibang lugar para magturo, para magbahagi ng salita ng Diyos. Sila ay mga testigo, witnesses ng mga himalang bagay na ginawa ni Jesus sa bawat lugar na puntahan niya. Kitang-kita nila ng kanilang mga mata kung paano magpagaling si Jesus ng may sakit, magpalakad ng mga pilay, magpabukas ng mata ng mga bulag, magpalayas ng demonyo, bumuhay ng patay. These disciples are first-hand witnesses, kumbaga, of the great and miraculous works of Jesus. They saw the divine ability of Jesus. Kaya ang expectation, they know Jesus very well. Tama? Dahil sila ay mga disipulo. Ang alam nila, ang galing, ang talino, ang kadakilaan, ang kakayahan, ang kapangyarihan ni Jesus. Dahil sila mismo ang nakakakita nito sa araw-araw na kasama nila si Jesus. On the other hand, sa story 1, same din naman, kilala ng centurion si Jesus. Paano? Hindi exactly sinabi dito sa Matthew. Pero ang sabi sa Luke version ng story na to, sa Luke 7:2-3, there's a centurion servant whom his master and valued highly was sick and about to die. Sabi sa verse 3, the centurion heard of Jesus. The centurion heard of Jesus and some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. So sabi dito, the centurion heard of Jesus. Naririnig lang ng centurion ang patungkol kay Jesus. Nababalitaan niya lang yung patungkol kay Jesus. And probably dahil sa mga marites siguro nung unang panahon na yon, di ba? May mga marites na yon nung unang panahon. Nagkakalat ng mga balita tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Maaaring sikat na si Jesus nung panahon na yon dahil sa kanyang mga ginagawa, dahil sa kanyang mga turo, mga himala, dakila at kamanghamanghang bagay na ginagawa. Kaya nakilala siguro siya ng centurion. Nakarating sa kanya yung mga balita sa pamamagitan ng mga marites, nagkalat-kalat hanggang sa marating sa kanya, di ba? The centurion just heard about Jesus. Maybe he heard stories about Jesus. Ganun niyang way nakilala si Jesus. Wala siyang opportunity and interaction with Jesus the same way with the disciples, di ba? Sabi pa nga sa Luke, doon sa Luke version, di ba sabi, the centurion heard of Jesus, narinig niya ang patungkol kay Jesus, and sent some elders of the Jews to him. Pinadala daw yung mga ibang mga pinuno ng Hudyo kay Jesus, asking him to come and heal his servant. Di ba? So, tapos doon, sabi, nung nakarating na yung mga Jewish elders, lumapit sila kay Jesus, this man deserves to have you do this, sabi nila kay Jesus, because he loves our nation and has built our synagogue. So Jesus went with him. So dito, kung makikita natin, gumamit pa ng ibang tao yung centurion. Gumamit pa siya ng connection niya. Sabi doon, di ba, pinadala yung mga Jewish elders, pinadala daw niya, pinakiusapan niya siguro para lumapit kay Jesus at makiusap. Tapos, hindi lang basta nakiusap, nilakad pa siya ni Jesus, binild up pa siya ng mga Jewish elders kay Jesus at sinabi, this man deserves to have you do this. Because he loves our nation and has built our synagogue. Diba siya ay karapat-dapat na gawin niyo po ito, Jesus, na pagbigyan siya. Siya po ay karapat-dapat pagkat mahal niya ang ating bansa. At sa katunayan ay nagpatayo pa siya ng sinagoga. So, ganun po ka-distant yung relationship ng tong centurion na ito. Roman soldier na ito kay Jesus, na talagang humingi pa siya ng tulong sa mga pinuno para lang magkaroon ng connect kay Jesus. Diba? Unlike yung mga disciples na talagang physically close and near Jesus. So here, we can see that both character know Jesus. Yung isa, narinig lang ang patungkol kay Jesus. Samantalang yung isang karakter, hindi lang narinig, kundi nakita mismo ang mga ginagawa niya. Mas by advantage, kumbaga, yung mga disipulo sa pagkakilala kay Jesus dahil sila ay kasakasama niya mismo. Samantalang ang centurion, umaasa na lamang sa mga tagapagbalita para makapasa yung balita patungkol kay Jesus. Diba? So ganun yung kaibahan ng pagkakakilala nila. But ang ironic is that in terms of their reactions to their situations in the stories, it appears na parang mas malalim pa yung pagkakakilala ng centurion. Sa panahong ito at sa story na ito, parang mas malalim pa yung pagkakilala ng centurion na ito kesa dun sa mga disipulo kay Jesus. Para mas malalim pa yung pagkakakilala ng centurion na ito kaysa yung pagkakakilala ng mga disipulo kay Jesus. Bakit?
Let's look at yung kanina, kung ano ba yung naging reaction nila when they were first faced with trials. 'Di ba? Sabi doon sa ano ba yung naging reaction ng centurion nung lumapit siya kay Jesus sa Matthew 8:6-8. Sabi doon, 'di ba, Lord, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. And Jesus said to him, shall I come and heal him? Sabi nung centurion, ano yung sabi nung centurion? Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Sabi nga sa Luke 7:6 na version, Lord, don't trouble yourself. I do not deserve to have you come under my roof. Wag na po kayong mag-abala. Ito yung sabi ng centurion kay Jesus. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa nyo sa aking tahanan. Hindi ako karapat-dapat na harapin, na humarap sa inyo. So yun yung naging reaction nitong centurion kay Jesus nung siya ay dumaranas ng isang problema. Nakita ng centurion ang kalakihan ni Jesus, kaya nakita niya ang kanyang kaliitan. Diba? Namangha ang centurion na ito sa kadakilaan ni Jesus, na nahiya siya at sinabi niya kay Jesus, wala siyang karapatan. Hindi siya karapat-dapat na puntahan, lapitan o harapin ni Jesus. The centurion saw the worthiness of Jesus and he saw himself unworthy of him. Hindi siya karapat-dapat. Ganong kababang loob ang centurion na ito, na sa awat habag na lamang siya ni Jesus umaasa. Diba? Siguro yun yung sabi niya, Jesus, sa awat habag mo na lamang ako umaasa. Hindi ako karapat-dapat. I am so unworthy, I am so undeserved. Only by your grace and mercy. Ganito yung naging reaction ng centurion na ito kay Jesus sa ginawa, sa gitna ng kanyang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang pa isang kwento, yung mga disipulo naman. Nung bigla-bigla, nasa gitna sila ng lawa, may dumating ng malakas na bagyo, malakas na hangin, inaalon sila, niyuyugyo ang sinasakyan nilang bangka, malapit na silang lumubog, nang tumingin sila kay Jesus, ano ang nakita nila? Natutulog si Jesus. Jesus was sleeping. So imagine niyo, nandun kayo sa situation na yon, may malakas na hangin, may malakas na bagyo, alon, at nasa bangka kayo, tapos yung taong alam nyo makakapagligtas sa inyo ay natutulog. Ano pong mararamdaman nyo? Di ba matataranta talaga kayo? Di ba matatakot talaga kayo? You will run for your life. Di ba? Ganun yung mararamdaman natin. So probably ganun din yung naramdaman ng mga disipulo nito nung panahon na yon. Kaya naman dali-dali sila lumapit kay Jesus at ginising ito. The disciples went and woke Jesus saying, Lord, we're going to drown. Panginoon, iligtas mo kami. Mapapahamak kami. So ganun siguro yung ginagawa ng mga disipulo, no? Ginising nila ang natutulog na si Jesus. Siyempre, kahit siguro sinong gisingin, di ba? Pag bagong gising talaga minsan tayo, medyo maiinis tayo, di ba? So ginising siya, parang ganun siguro ang nangyari kay Jesus. Bagong gising, tapos tinatataranta yung mga disipulo. At parang nirebuke sila ni Jesus at sinabing, kayong maliliit na pananampalataya, bakit kayo natatakot? Jesus replied, you of little faith, why are you so afraid? So parang ganun yung naging reaction ni Jesus sa mga disipulo sa sobrang pagkataranta at pagkatakot nila. Hindi po nagalit si Jesus dahil siya ay ginising bigla, no? Kundi dahil sa tila nakalimutan ng mga disipulo na ang kasama nila ay siya. Diba? Sa sobrang takot siguro nila, they forgot that they're with Jesus. They failed to recall the great, marvelous, and miraculous deeds of Jesus in an instant. Sa sobrang takot siguro nila nung time na yon, nadala sila ng bagyo, nabulag sila ng pangamba. Diba? Hindi nila nakilala ang Jesus na kasama nila lagi sa kabila ng mga nakita nilang dakilang bagay na ginawa ni Jesus. Their eyes were clouded with fear that they lost their faith. Hindi naman sila iniwan ni Jesus Nandun lang naman si Jesus. Nandun lang naman siya. Pero ganun ang naging reaksyon ng mga disipulo sa sitwasyon na kinakaharap nila. At sabi nga sa Mark version, nung story na to, meron din version sa Mark. Sabi doon, sa verse 38, Mark 4:38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said, Teacher, ito medyo harsh nga yung ginamit dito. Teacher, don't you care if we drown? Sabi niya gano'n, sabi ng mga disipulo, don't you care if we drown? Si Jesus naman ay natutulog sa hulihan ng bangka na nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad. Guro, sabi nila, wala ba kayong malasakit? Malulunod na tayo. Ganyan yung version sa Mark, di ba? Nasabihan pa si Jesus na walang malasakit, di ba? Nalulunod daw sila at wala ba malasakit si Jesus. Don't you care if you drown? Na-judge pa na walang care, all because they were scared to death. Di ba?
Diba? Kaya napapaisip ka na lang din, paano nila nasabi yon kay Jesus? Hindi ba nila kilala si Jesus? Mga disipulo sila? Hindi ba nila naalala yung mga ginawa ni Jesus? Diba? Para kung baga, mas kilala patuloy nung centurion, si Jesus kesa sa kanila. Para mas malalim pa yung pagkakakilala nung centurion kay Jesus dahil sa naging reaction nila sa panahong ito, sa story na ito. Hindi ba dapat mas kilala nila si Jesus kaysa sa centurion dahil sila ay laging kasama niya? Tapos sabi sa Matthew chapter 8 verse 27, sabi ng mga disipulo, nung nakita nila na nagpatahimik na si Jesus sa bagyo, sabi nila doon, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." Anong klaseng taong ito na even ang mga hangin at alon ay sumusunod sa kanya? Diba? Ganun pa yung naging duktong nila, parang di pa ba sila believe sa mga nakita nila ng mga himalang bagay na ginawa ni Jesus? Samantalang ang centurion, ano ang sabi? "Jesus, just say the word and my servant will be healed." Jesus, just say the word and my servant will be healed. Sabihin mo lamang, magsalita ka lamang, at ang aking lingkod ay gagaling. Yun yung sinabi niya kay Jesus. Diba? Itong mga disciples, sobrang takot nila, "We're going to drown. Malulunod kami, mamatay na kami." Parang ganun sa kanila. At kaya naman sabi ni Jesus dun sa centurion, sabi ni Jesus sa Matthew 8:10, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith." Diba? Yun yung sinabi ni Jesus sa centurion. Namangha si Jesus na marinig niya ito sa centurion at sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa mga taga-Israel," hindi po kasi siya, since Roman soldier, so hindi siya Jewish, "kahit sa mga taga-Israel ay hindi ko nasumpungan ang ganitong kalaking pananampalataya." Such great faith. Amen? So yun yung dalawang reaction nung character sa story na to. At ano pong makikita po natin dito, marirealize po natin na hindi guarantee na kilala mo na sa Jesus kapag ikaw ay malapit sa Kanya physically. Maaring ikaw ay nasa church palagi, worker ka, minister ka, lagi kang laman ng Bible study, prayer meeting, church activities. Hindi yun guarantee na malalim at matatag ang pagkakilala at pananampalataya mo kay Jesus. Nagkakaalaman na lang yan pag dumating na ang pagsubok. Pag nandyan na ang problema, pag umaharap na tayo sa suliranin. Sa kwento, di ba, ang mga disipulo, kahit na kilalang kilala nila si Jesus dahil lagi nilang kasama, pero natabunan pa din sila ng takot at pangamba ng bagyong kinakaharap nila. At minsan, ganoon din po tayo. Di ba? Lalo pag nasa gitna po tayo ng pagsubok, tila nakakalimutan natin ang kapangyarihan at kakayanan ng ating Diyos. Mas naghahari yung pangamba at yung takot kaysa yung mga panghako ng Panginoon sa atin. Minsan din, di ba? Alam naman natin na ang kayang gawin ng Diyos. Alam naman natin ang kaya niya tayong iligtas, kaya niya tayong saklolohan, kaya niya sagutin ang mga panalangin natin. Anak niya tayo, di ba? Mahal niya tayo, di ba? May mga pangako siya sa atin at kiniklaim lang natin yun, di ba? Wala pong masama doon. But let's just guard our heart and our faith in Him. Maaari kasi in our frustration, our faith tends to be demanding. Our faith tends to be demanding to the point na as if required ang Diyos na sagutin ang ating panalangin the way you want it. Di ba? At kapag hindi natin nakuha, we get mad, we doubt, we rebel. Parang lumalabas, nagiging feeling entitled ka at deserving sa mga blessings ng Panginoon. Where in fact, we are just under His grace and mercy. Sa awa at habag lang tayo ng Diyos. Kahit sino pa tayo. Kahit ano pang nagawa mo para sa Kanya. Kahit gaano pa tayo kalapit sa Kanya. We are just under His grace and mercy. Ganyan ang kinaiba ng centurion sa disipulo sa kwentong ito. Sa kwento, yung centurion, nakita niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat napuntahan at harapin ni Jesus, pero hindi natinag ang kanyang pananampalataya na kaya niyang pagalingin ang kanyang alagad na may sakit. Sabi niya, "Just say the word Jesus, and my servant will be healed. Because I know that you have that authority." I know that you have that authority. Kasi ako nga po ay merong nasasakupan ding mga tao. At isang salita ko lamang ay susunod na sila. Ganon din ikaw, Jesus, sabi siguro nung centurion. Sabihin mo lamang at yak nagagaling ang aking alagad. This is the faith of the centurion. A believing faith. A faith that believes fully in the Lord. Amen? On the other hand, ang mga disipulo sa gitna ng bagyo,
tama naman ang ginawa ng mga disipulo. Lumapit sila kay Jesus dahil alam nilang siya lang ang makakapagligtas sa kanila sa gitna ng kapahamakan. But sadly, they were overwhelmed with fear that their faith tends to be demanding. Sabi nila, "Save us, Jesus! We're drowning. Don't you care if we drown? Tulungan mo kami, Jesus. Malulunod kami. Wala ka bang malasakit sa amin?" The disciples were so frightened that their faith got twisted. Parang sa reaction nila, lalo dun sa word na, "Don't you care if we drown?" Parang sinasabi nila, "Lord, we deserve to be saved. Kaya please care. Please wake up. Please do something. Come on, Jesus." Parang ganun yung ano nila. Parang naging entitled tuloy sila, itong mga disipulo nito sa kwento na ito. Ibang-iba sa reaksyon ng centurion. Diba? Na nakita ang sarili na hindi karapat-dapat. Dahil ba sila ay mas malapit kay Jesus? Dahil ba sila ay disipulo ni Jesus? Kaya ang ganun ang naging reaction nila. Hindi po dapat. Because we know that we are all under God's grace and mercy. Ahawa at habag lang ng Diyos. So dito sa story na to, we saw that the characters both knew Jesus. But we just saw how well they know Jesus when they were faced with trials. Diba? One saw Jesus' greatness and realized his unworthiness. The other saw the great danger and were blinded to realize that Jesus was right there. Diba? Nakita nung isa ang kalakihan ni Jesus at nakita niya ang kanyang walang kakwentahan. Diba? He saw his unworthiness because he saw Jesus' worthiness. At yung isa naman, nakita niya yung malaking panganib. Nakita niya yung malaking panganib at nakalimutan niyang nandoon lang si Jesus sa tabi nila. Dahil sa takot nila. Diba? Nakita din natin that they both have faith in Jesus. They both ask for help. Pareho silang lumapit kay Jesus. But we just saw how well they trusted Jesus when they are already in the midst of trial. Diba? Nakita lang natin kung gaano katatag yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon nung sila ay sinubok na. One demonstrated a believing faith and the other one demonstrated a demanding faith. Diba? Truly, trials reveal how well we know and how well we trust the Lord Jesus. Kaya po magandang assessment mo sa atin itong faith na to sa atin ngayon. In times of trouble, does your faith tend to be demanding or do you trust God, His ways and timing? Diba minsan yung pananampalataya natin, parang pinipilit na natin si Jesus. Lord, sagutin mo na to. Ganito, ganyan. Na hindi na natin, nakakalimutan natin na merong sovereignty at merong wisdom ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya para sa ating buhay. Amen. So, yan po ay magandang assessment sa ating sarili. So, nakita po natin yung mga reaction ng mga characters. And lastly, let's look at the resolution. Kung ano bang nangyari after that. Ito po yung gusto natin tingnan. Ano ba yung naging resolution ni Jesus on the situation and the reaction of the characters? Ano ba yung naging resolution ni Jesus? We saw that in both stories, Jesus was present. Amen? Parehong story, nandoon si Jesus. Jesus was there in both situation. He was there at the road with the centurion and the Jewish leaders. He was at the boat with the disciples when the storm hit them. He was there. He was with them. And that's one truth we can draw from these stories. Jesus, no matter what our situation is always with us. Is with us. Always present. Amen? Lagi natin siyang kasama sa anumang sitwasyon na mayroon tayo. But sometimes, just like in the story in the boat, God seems to be silent. Tama, parang natutulog. Di ba sa story, natutulog daw si Jesus. Sometimes God seems to be silent. Especially when we needed Him the most. Noong time na yun, di ba, kailangan na sila ng disipulo, pero natutulog siya. At minsan sa buhay natin, ganun rin nararanasan natin. God seems to be silent when we needed Him the most. Di ba? Kung kailangan natin ng Diyos, doon pa siya tila tahimik. At yun pa minsan ang nagpapahirap ng sitwasyon natin, di ba? But never ever doubt God. Kasi katulad ng sa kwento ulit sa bangka, yes, Jesus may be sleeping, but He was just right there. Nandun lang siya kasama nila sa bangka. Nandun lang siya. And for sure, He is control of everything that's happening. Amen? Ganun din sa buhay natin.
Mga kapatid, sometimes God may seem to be silent, but never absent. Amen? No matter how tempting to do things on our own, minsan ganoon tayo, hindi na tahimik ng Lord, ako na nga bahala dito. No matter how tempting to do things on our own, let's not give in. Let's trust God because He exactly knows what to do. Diba? And all we need is to just wait on Him and trust Him. Diba? Doon sa story sa boat, iniisip ko nga po doon sa story sa boat, ano po kaya dapat ang ginawa ng mga disipulo nung time na yon? Ano po kaya sa panahon na natutulog si Jesus, maliban na ginising siya ng mga disipulo? So parang iniisip ko lang po yun, yung nagme-meditate ako. Maliban na ginising siya ng mga disipulo, ano po sa tingin nyo? Ako po sa tingin ko po, wala lang pong masama na ginising nila si Jesus nung time na yon. Kasi I believe that's a message that in times that God seems to be quiet, one option we have is to draw nearer. Draw nearer to Him, to approach Him, to come to Him. Sa tuwing tingin po natin ay tahimik ang Diyos, hindi po solusyon na tayo ay magrebelde at mas lalong lumayo. Kundi ang dapat po natin gawin ay mas lumapit pa. Parang ganun doon, di ba, yung mga disipulo parang tutulog, so lumapit sila. Mas lumapit tayo sa tuwing tingin natin tahimik ang Panginoon. Because sabi sa James 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Diba? So yung pag-isip po ng mga disipulo kay Jesus, sa tingin ko wala naman pong problema. Nagpapakita yun ng paglapit ng mga disipulo sa taong alam nilang makakapagligtas sa kanila nung panahon na yun. Siguro po ang naging problema lang po nung ginawa ng mga disipulo is that they approach Jesus out of fear and not out of faith. Diba? Lumapit sila dahil sa sobrang takot nila. Bukang bibig kasi nila agad, diba? Jesus, save us! We're drowning! We're perishing! Mapapahamak kami, mamatay na tayo, malulunod tayo. Parang ganun sila agad, bukang bibig nila Dapat pala, no, instead na Jesus calms the storm Jesus calms the disciples na lang yung title. Kasi parang mas taranta yung mga disipulo, di ba? They were so afraid for their lives. They want to save themselves. Kaya siguro si Jesus was not pleased that time. Kasi they were bothering Him out of fear of danger. Ganun yung nangyari. Siguro they could have said, opinion ko lang naman po ito, hindi ko alam naman po ako doon sa sitwasyon na yon, noong panahon na yon, and for purposes of studying lang, siguro, pwede po siguro nilang sinabi, instead na yung, Jesus, help us, we're going to down, save us, we're perishing, don't you care? Instead po siguro na ganun sinabi nila, siguro pwede po nasabi nila, Lord, please calm the storm, quiet the winds, still the waves, because we know you can do it. Parang pwede siguro ganun po yung naisip ko na pwede siguro nasabi nila. Kasi parang ganun yung nangyari sa centurion, di ba? Di ba sabi, Jesus, just say the word and my servant will be healed. The centurion recognized the authority and power of Jesus over everything. At yun siguro po ang na-miss ng mga disciples. Hindi naman nila pinagdudahan ang kakayanan ni Jesus. Hindi naman sila lumayo kay Jesus nung panahon nito. Nagkataon lang na sila ay napuno ng takot at pangamba. At siguro kahit sino man sa atin sa sitwasyon na yon, ay maaaring ganun rin yung maramdaman. Ang take-away na lang siguro ng mga disciples ng panahon nito ay na-rebuke sila ni Jesus. Nalaman nila how little their faith was in this story. And they did something about it for sure. Because nakita natin kung paano lumaki ang kanilang pananampalataya, lumawak ang kanilang pananampalataya nung nawala na si Jesus, di ba? And siguro another option na pwedeng ginawa ng mga disipulo doon sa bangka, other than lumapit sila kay Jesus, siguro ang isa sa mga pwedeng sigurong ginawa nila is to just stay calm in that moment. Diba? Just stay calm in the midst of the storm because they're with Jesus. Diba? Parang stay put ka lang. Kasi alam mo na andun lang si Jesus. Katabi mo lang, kasama mo lang si Jesus. Pwede sigurong ganun ang ginawa nila. They just stay put, stay calm. Kahit naaalog-alog na sila ng alon, stay calm pa din. Because they know that Jesus was there. And because we all know that Jesus cares. And He is just right there, having in control of everything. Amen? You can stay calm in the midst of the storm because you are confident that the Lord will not let us drown, that the Lord will not let us perish, that the Lord will definitely save us, 'di ba? Kaya pwede tayong kumalma, 'di ba? Pwedeng ganoon din po yung ginawa ng mga disipulo. At pwedeng gawin rin po natin sa buhay natin na tuwing may pagsubok po tayo, kahit mahirap, kalma lang.
Kalma lang. Kahit mahirap, kahit nakakatakot, pilitin nating kumalma dahil alam natin ang katotohanan na ang Panginoon nandyan lang. Hindi niya tayo papabayaan, hindi niya tayo iiwan. He is control of everything. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya di ba yung may mga t-shirt na keep calm and trust the Lord. Keep calm and know that He is in control. Diba? So, totoo pala yun. Pwede tayong maging kalmado sa sa panahong merong mga pagsubok. Dahil sabi nga sa Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Let us not allow fear, worry, cares, concerns, overwhelm us. But instead, let us stand on the truth that everything is possible for one who believes. Diba? Everything is possible for one who believes. Mark 9:23. So lastly po, and this is where I end, ang isa pa pong similarity dun sa story is the miraculous outcome. Tama? Pareho pong nagtapos sa isang himala. May tinawag na great faith. Sa kwento may tinawag na great faith. Meron ring tinawag na little faith. Pero may nag-iisang Diyos pa din tayo na lagi at nananatiling faithful sa lahat ng panahon. Amen? May mga panahon po na hindi tayo nagiging faithful, pero ang Diyos always faithful. Lagi siyang tapat. Amen? Bagamat dun sa isang kwento, dun sa story natin, may little faith, hindi pa din hinayaan ng Diyos na sila ay mapahamak. Di ba? Hindi pa rin hinayaan ng Diyos na sila ay mapahamak. Pareho naman silang may pagsubok. Di ba po yung story 1, may may karamdaman. Sa story 2, may kapahamakan. Parehong may pagsubok, magkaiba ang naging reaksyon, pero parehong pa din nagtapos sa isang action. Ano po yun? Himala. Di ba? Nung una, gumaling ang karamdaman. Nung ikalawa, naligtas sila sa kapahamakan. All because of Jesus. Di ba? Kaya kahit may little faith doon, sa story, hindi pa din na hinayaan ni Jesus na sila ay mapahamak. Inilagtas pa din sila ni Jesus. Because no matter how little their faith was, it was still genuine. It was still genuine. Totoo ba din ang pananampalataya ng mga disipulo? Nasubok lang ng pagkakataon na yon. At alam natin na hindi naman nanatiling little faith ang mga faith ng mga disipulo. Nakita natin kung paano unti-unting lumago ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Jesus rebuked to the disciples of how little their faith was a loving reminder that He is God, He is in control of everything. Diba? Hindi lang naman po dito sa story nila to na of little faith ni Jesus ang mga disipulo. Diba kung babasahin po natin ang Gospels, marami pong eksena na na-rebuke sila ni Jesus. You of little faith, o kayong maliliit ang pananampalataya. Hindi lang naman po dito sila na-rebuke ni Jesus. Marami pa pong eksena na gano'n. And kung tayo man ay na-rebuke or tinamaan ng rebuke ni Jesus na to, we shall not take it as something offending, but as something assuring and redirecting. Amen? Kapag sinabi po yun ni Jesus, He is redirecting our perspective from worry to worship, from problems to prayers, from fear to faith. Hindi tayo nire-rebuke ng Panginoon para po tayo ay saktan, kundi para tayo ay itama. Hindi yan para tayo ay i-offend, kundi para i-redirect tayo ng Panginoon. I-assure tayo, huwag ka dyan tumingin. You of little faith, diyan ka kasi nakatingin, kaya malit ang pananampalataya mo. But try to look at me, try to fix your eyes on me, and you will really see kung ano ba ang totoong pananampalataya. Diba? Jesus is like saying that to the disciples, fix your eyes on me, and you will surely see what really faith means. Ituon po natin ang ating mga mata kay Jesus, at sigurado pong hindi po tayo magdududa. He always meets our cares, our fears, and our doubts with His assurance, peace, and help. So if you currently have that little faith, ngayon po kung kayo po ay medyo sinusubok ang ating pananampalataya,
if you currently have that little faith in you, let's thank the Lord for that tender rebuke. That is a loving rebuke, because that carries a reminder that He is all we need sa panahong ito. That rebuke is something we need, especially is something we need to hear, especially as we start this year, 2024. Kung meron po tayong sinusubong ang ating pananampalataya, masakit po yun, di ba? Pero magpasalamat po tayo sa Lord, kasi that is His way of assuring you that He is all you need. That is His way of redirecting you and your perspective. That is His way of changing your life. Yun yung paraan ng Panginoon, sabihin sa atin na sa Kanya lamang tayo tumingin, sa Kanya lamang tayo manampalataya. And we will experience great faith in our life. Amen? And this 2024 po, I know that the Lord wants us not to live by sight, but to live by faith. Ito po yung panghawakan natin. Kaya nabanggit ito sa Bible, people tend to live by sight. Kung ano yung nakikita nila, ano yung nangyayari sa paligid, yun yung madalas paniniwalaan nila. Kung ano yung nakikita. But the centurion, dito sa story, iba yung naging perspective niya. He is looking at Jesus. And that is faith. When we look at Jesus. And this 2024, let's strive to look at Jesus. Let's try to live a life of faith and not of sight. Ano man nangyayari sa paligid natin, wag po yun ang tingnan natin, but we shall fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon at tayong lahat po ay tumayo. This story po, yung sa story po na to, makikita talaga natin kung gaano kahalaga ang ating pananampalataya. Kasi ayun talaga yung magtatawid sa atin sa buhay na ito. Dahil kung titingin lang po tayo sa nangyayari sa mundo, para magiging katulad tayo ng mga disipulo sa kwento na ito, baka ma-overwhelm tayo ng takot, ng pangamba, ng worries, at baka tuluyan tayong malunod. But remember that Jesus is after us, that Jesus loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya kahit you are now in a little faith condition, the Lord can still save you. Yung time na yun, di ba? Na-rebuke nga sila, pero siniligtas pa din sila ni Jesus. Because Jesus wants to save us. Jesus wants to save us for as long as there is genuine faith in us. Maliit man yan, kasing liit man yan ang butil ng mustasa, as little as the mustard seed, but if it's genuine, the Lord will save you. At yung little faith na yan, pwede naman pala na maliit na faith maliligtas pa din naman po ako pero hindi natin alam. Dahil in the future, baka yung little faith mo na yan, pag pinabayaan mo na maging maliit, ay tuluyan ng mawala. So ito po ay a reminder that our little faith, let us develop our little faith and for it to become a great faith. Let us develop it by reading and reading the Word of God. By reading and reading and meditating and living out the Word of God. Fixing our eyes on Jesus. Let's worship the Lord. Patuloy tayo magtiwala at maniwala sa ating Diyos na gumagawa ng himala. As we sing this song. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso, lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Minsan pa. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan.
himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng Let's sing this song with faith. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos ng himala. Hindi ka nagbabago, Nananatili kang Diyos. ngayon at kailanman. Nananatili kang Kapangyarihan mo, makapangyarihan. kamangha. Punong-puno ng pag-ibig. Jesus, ikaw ang Diyos ng For the very last song, last time, let's sing the song. Ikaw ang Diyos ng Habang patuloy nating hinahawakan ang ating pananampalataya sa ating di Panginoon. ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Bago po natin ulitin ang kantang ito, gusto ko pong mag-commune tayo sa Panginoon. Let's ask the Lord. Baka minsan parang tayong mga disipulo, kahit kilala na natin ang Panginoon, natatabunan tayo ng takot. Natatabunan tayo ng pangamba na tila hindi na natin kilala ang Panginoon. But the Lord is telling you right now, siya ay Diyos na himala. He is still a miracle worker, a promise keeper, a Savior. Kaya tayong iligtas. Kaya niya tayong paghalingin. Kaya niyang ibigay ang kinakatakutan natin. Pero wag nating kalimutan kung sino talaga siya. Minsan sa sobrang takot, pangamba natin, para tayong mga disipulo, nakalimot sa dakila
at mayaman at kamangahang-manghang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. But this afternoon, before we sing that song again at i-declare natin na siya ang Diyos na himala, I want you to have that faith in us. Lord, itong faith na maliit sa puso ko, Panginoon, unti-unti mo pong buhayin muli, unti-unti mo ulit punuin, unti-unti mo ulit palakasin. At gusto ko, Lord, na makita kang muli bilang itong Diyos na to, isang Diyos na totoo, isang Diyos na dakila, isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na totoo, na kayang iligtas ako anuman ang sitwasyon ko. Awitin po natin muli ang kantang ito. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago, you yesterday, today, and forever. Nakula ka, O Diyos. You are so powerful. Ano man ang kinakaharap namin, kaya mong sagutin, kaya mo kami Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Panginoon, muli ka pong magpakilala sa amin, Panginoon. Muli mo ipakita, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kakayanan sa aming mga buhay, Panginoon. Muli mo pong iparanas ang kakumpletuhang ikaw, Panginoon. Allow us to experience your complete power again, Panginoon. Allow us to experience the fullness of your presence in our lives, Panginoon. Kung kami man po ay nabulag before ng mga takot at pangamba, pero ngayon, Panginoon, hindi po namin hahayaang bulagin muli kami, Panginoon. We want to look at to you. We want to fix our eyes on you. We will not allow the world to destroy our faith. But Lord, we will allow you to empower us. We will allow the Holy Spirit to have an indwelling in us, Panginoon. Panginoon, sa iyo lamang kami titingin. Sa iyo lamang kami aasa, Panginoon. Muli mo kaming pahangain, Panginoon, sa iyong kagandahan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kalakihan, Panginoon. Lord, hindi kami karapat-dapat, kami sa awat habag mo lamang, Panginoon. Kaya Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang kailangan namin sa aming mga buhay. Lord, we need you in our lives. We need you in our lives. Kailangan ka po namin, Panginoon. E ngayong taon, Panginoon, we will live by faith. We will live by faith and not by sight anymore. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we thank you. We praise you. We glorify you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.